Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay at panunood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues. So ang ating pag-uusapan sa ngayon sa videong ito ay itong pagkukumpara ni Angel Canino at ni Alyssa Valdez na mga netizen. So kung inyong matatandaan kung sino man yung nanonood dito sa ating YouTube channel, nag-ugat at nagsimula itong pagkukumpara sa kanila dahil doon sa hindi pag-attend ni Alyssa Valdez dito sa ABC Cup Challenge noong May or yung last month lang. So bakit kasi pumunta ng Europe itong team ni Alyssa Valdez, itong Creamline, dahil nga sila yung nag-champion doon sa Liga and grinab na lang yung opportunity kasi libre naman yun. So nagbakasyon na lang itong Creamline, which is naging conflict yung pagkakataon dito sa ABC Cup na ginanap sa ating bansa. So yun ang naging rason kung bakit hindi sila naka-attend. And syempre champion sila, so grinab na lang nila yung opportunity, which is nilibre naman sila ng kanilang kumpanya, and valid naman yun at na-explain na natin ito doon sa ating previous video. And itong kasi doon sa ABC Cup Challenge na kung saan is umuwi ng bronze medal itong ating bansa, itong ating kupunan na Team Alas sa pangunguna nila Lauren, nila Sisi Rondina at ni Angel Canino. So hindi tuloy maiwasan ng ilan na ikumpara itong si Angel Canino kay Alyssa Valdez, at ang sinasabi nga ng iba ay naungusan na daw at mas magaling na itong si Angel Canino kumpara dito kay Alyssa Valdez. So dito mga kapolitika, ating sasagutin itong mga speculations at mga opinion ng masa, at sa ating pananaw, sino ba ang mas matimbang na mas mabigat talaga at mas lamang at mas angat dito sa paglalaro ng volleyball, at sino ba ang mas may napatunayan na. So yun ang ating himay-himayin at ang ating pag-uusapan. Bibigyan natin ng opinion at kuro-kuro mga kapolitika. Okay, so sa aking palagay, alam naman natin at kilala naman natin itong si Alyssa Valdez na kung saan is talagang nung kanyang kabataan, kasi ngayon is nasa 30s na ata itong si Alyssa Valdez, or nasa 30 years old pa lang siya. Kumpara mo dito kay Angel Canino, nasa 20 lang ata itong batang ito, at ang sabi nga doon ng coach ni Angel Canino na kung saan is kahit anong posisyon daw itong si Angel Canino ay nalulusutan niya, na napapalusot niya yung bola sa loob ng court, at ito ang kanyang sinasabi na kung saan is bata pa daw itong si Angel Canino at mas marami pa siyang marating at mapapatunayan. And ang sabi kasi doon sa sinabi nung ni De Brito kay Angel Canino ay nag-react din yung mga fans ni Alyssa Valdez. Okay, kasi ang gusto nga rin nila is isama itong sila Gemma Galanza, sila Tots Carlos at si Alyssa Valdez dito sa Team Alas, para rin makikita nila na mag-perform yung kanilang hinahangaan na volleyball player. Pero ang lumulutang dito sa social media is nakukumpara na itong si Angel Canino at si Alyssa Valdez. So sa tingin naman natin dito mga kapolitika, ang ating personal na opinion ay mas angat itong si Alyssa Valdez. Kumbaga ito yung kasabihan na kakain pa ng maraming bigas itong si Angel Canino bago niya maabot itong mga na-achieve ni Alyssa Valdez. Undoubtedly at walang duda yan mga kapolitika, at yan ang aking personal din na opinion. Bakit natin nasasabi yan? Kasi itong si Alyssa Valdez is 8 times na champion yung Creamline, itong kanyang kupunan. And ang sinasabi nga ng iba, si Alyssa Valdez daw yung nagpasikat ng volleyball dito sa Pilipinas, but marami namang nagsasabi na yung Brazilian daw na si Laila Barrios ang nagpasikat ng volleyball dito sa Pilipinas. Kaya lang itong si Alyssa Valdez is binansagan kasi siya na phenomenal or yung phenom. So yun yung talagang sumikat siya. And naalala ko kasi din ito nung nasa Ateneo pa itong si Alyssa Valdez, nung mga kabataan ko rin is nasubaybayan ko rin yung kanyang journey talaga dito sa paglalaro ng volleyball. And nung bata-bata pa ito, talagang bumubuhat at talagang umaabot ng 30 plus yung
puntos na binibigay ni Alyssa Valdez dito sa kanyang mga sinasalihang team, and in fact nakalaro na rin nga ito doon sa ibang bansa. Yun nga lang is binangko ata itong si Alyssa Valdez. Yun yung aking nabasa at napag-alaman. Okay, doon siya naglaro sa Thailand, but anyway natalo nila nung time din na yun nung bata-bata pa itong si Alyssa Valdez. Yung kabatch nila, sila Jaja Santiago, sila Mylene Pa at sila Gia de Guzman, is natalo rin nila yung Vietnam, which is nag-uwi na rin ng bronze medal itong sila kupunan nila Alyssa Valdez. So ang bottom line dito mga kapolitika ay may napatunayan rin itong si Alyssa Valdez nung kanyang kabataan, nung nasa mga 20s pa lang siya, nung mainit-init pa yung kanyang career. And kasi nasubaybayan rin natin, nakukumpara natin yung performance niya noon at yung kanyang performance ngayon, and nakikita nga natin na medyo humina nga talaga kasi nagkakaedad na rin itong si Alyssa Valdez. Unlike sa performance niya dati na umaabot ng 30 yung kanyang points, ngayon is siguro swerte na or maganda na kung umaabot ng 20 plus yung kanyang points, di ba? Kung inyong nakikita dyan sa PVL, kung sino man yung nakasubaybay sa inyo, hindi na masyadong ganun kabuhatera itong si Alyssa Valdez, but magaling pa rin naman siya when it comes to galing. Magaling pa rin itong si Alyssa Valdez, but nakukumpara nga lang natin yung performance niya dati sa performance niya ngayon, and natural lamang po yan sa isang tao na kung saan is kung habang nagkakaedad tayo ay nababawasan din yung bilis at liksi natin at yung lakas natin mga kapolitika. Okay, so yun po ang realidad bilang isang tao. So isa pa sa mga achievement ni Alyssa Valdez, aside doon sa 8 times na champion yung kanyang kupunan na Creamline, itong si Alyssa Valdez rin is first time in the history na ipanalo niya 4 awards in one UAAP season. So doon pa lang is wala na itong si Angel Canino. Although itong si Angel Canino doon sa previous na liga ng UAAP is na-injure ito, kaya hindi siya nag-shine doon talaga sa semifinals at sa quarterfinals kasi hindi niya masyadong na-utilize yung kanyang skills, kasi nga nagkaroon siya ng injury ata yun, kung sino man yung nakakaalam sa inyo. And itong si Alyssa Valdez, ilang beses siya naging finals MVP. Okay, aside doon sa 8 times na PVL championship, is naging finals MVP award na rin itong si Alyssa Valdez. So doon pa lang is wala pa itong si Angel Canino. Yun ang realidad dito mga kapolitika. But then again, sinasabi rin natin para maging fair naman dito sa mga humahanga kay Angel Canino, bata pa itong si Angel Canino at marami pa siyang ma-expose pa siya, most especially dito sa mga international games. Mas gagaling pa talaga itong si Angel Canino. Yun nga lang is ang advantage dito ni Angel Canino mga kapolitika kay Alyssa Valdez is yung kanyang height. Okay, mas matangkad itong si Angel Canino, which is advantage sa kanya, at yung kulang lang talaga is yung bilis at yung paghasa pa dito kay Angel Canino, at maging maging isa rin sa mga tanyag na manlalaro ng ating bansa. Okay, and bigyan rin pala natin ng reaction itong sinabi ni Rodel Canino, itong tatay niya, which is nag-agree ako. Ang sabi niya doon is sabi niya Alyssa Valdez is Alyssa Valdez. So kumbaga hindi siya maikukumpara itong si Alyssa Valdez sa iba kasi meron na siyang pangalan sa kanya, and dapat ang sabi niya itong si Angel Canino is gumagawa ng pangalan niya na sa kanya. Kung baga may branding itong si Angel Canino, may branding din si Alyssa Valdez. So magkaiba sila, pero they are both magagaling when it comes to volleyball. So yun po ang punto doon at bottom line mga kapolitika. Okay, so siguro iwasan natin itong pagkukumpara at pag-away-away sa mga players, at ang gagawin natin is suportahan yung ating kupunan, mo especially na maglalaro tayo dito sa FIVB at ang lalakas na mga team na makakalaban ng Pilipinas. Okay, so mga kapolitika, sa aking personal opinion, both magagaling itong si Angel Canino at si Alyssa Valdez, pero mas lamang pa rin talaga itong si Alyssa Valdez when it comes to achievements at yung mga narating na sa volleyball. Kayo, kung ano ang yung comment at reaction opinion, comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues.